Ayoko na ng ganitong buhay. Di ko kayang Ba magpatawad. talaga kapag binago ni Lord? Gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat Hirap na ako sa sakit na ito. Magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Ang Lord. lahat daw ng bawal masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko na mamatay! Sino bang dapat lapitan ko? Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Dory Villanueva at ito ang programang The Life Giver. Ang sabi po ng 1 John chapter 4, verse 16, letter B hanggang 19, whoever lives in love lives in God and God in him. Verse 17, in this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Because in this world, we are like Him. Verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Verse 19, we love because He first loved us. Ngayon po, halina po at tunghayan po natin ang buhay ni Pastora Tess Gonzales at kung paano niya naranasan ang pag-ibig ng Diyos at ibinahagi sa mga taong nasa loob ng kulungan. Halos lahat siguro ng kaedaran ko ay alam yung Islam book. Yon ang madalas pagkatuwaan ng mga kabataan gaya namin. Parang pagpapakilala yon ng iyong sarili sa iyong kapwa kabataan. Bukod sa mga tanong na patungkol sa iyong personal na pagkakilanlan, gaya ng nickname at birthday, mayroon din sa mga Islam book na mga tanong gaya ng what is love at what makes you happy. Ito ang mga tanong na napakahirap kong masagot. Pakiramdam ko kasi noon ay salat ako sa pagmamahal ng ibang tao. Pakiramdam ko ay napakahirap maging masaya. Nung lumaki po kasi ako nasa probinsya, at the same time po, strikta ang nanay ko. Kaya nagkaroon po ako ng inferiority complex. Habang nag-aaral po ako, hindi ako nakikipagkaibigan kasi baka pintasan nila ako o baka naman ayaw nila sa akin. Kaya naroon yung solo flight lang ako. Pagkatapos ko po ng elementary, kinaon po ako ng panganay namin para mag-aral. Pero dala-dala ko pa rin po yung pagiging mahiyain ko or yung may inferiority complex ako. Ang pag-ipon ng Diyos sa aking puso para mabago ang aking buhay ay may takdang panahon. Ang sabi nga sa salita ng Diyos sa Book of Ecclesiastes chapter 3, Verse 11, God has made everything beautiful in His time. Ang sabi rin sa Biblia, sa Book of Psalms, chapter 46, verse 10, be still and know that I am God. Sa takdang panahon ng Diyos, naunawaan ko ang Kanyang mayamang biyaya sa buhay ko. Narinig ko ang mensahe ng Kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Narinig ko rin ang aral mula sa Biblia na ang lahat ng tao ay makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. The year 1980s, dun ko po nakilala ang Panginoong Hesus through sa aking isang kaibigan ng high school. Ipinaliwanag niya sa akin yung John 3:16, pero deep in my heart, hindi ako naniniwala sa kanya. Pero dumating po ang punto na pinagtsatsagaan niya ako at nakita niya yung ina ko na may sakit. In short po, nakadalo po ako ng Jesus is Lord Church. Napakalakas ng pagkilos ng Holy Spirit.
habang ibinabahagi ni Brother Eddie Villanueva ang mensaheng ito doon sa Orolyo High School. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, damandama ko na totoong mahal ako ng Diyos na lumikha sa akin. Sa oras na yon, tinanggap ko si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nang marinig ko po si Brother Eddie na nagpa-altar call, at the same time sinabi niya ang lahat ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, kaya sinuko ko po yung buhay ko. Tinanggap ko si Jesus sa aking puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Naglingkod ako sa Panginoon sa iba't ibang ministries. Yun na ang naging misyon ko sa buhay. Ang ialay, ang oras at lakas ko sa Panginoong Hesus na nagmamahal sa akin. Unti-unting nawawala na ang inferiority complex ko dahil alam ko na may nagmamahal sa akin at may saysay ang buhay ko. Noong 1980s po, as I remember, meron pong mga divided seminar and Jesus is Lord Fellowship. Lagi po akong uma-attend. Marami po akong natutunan. Mga bagay po na ang Diyos talaga ay nagmamahal, ang Diyos ay nagpapatawad. Marami po akong natutunan tungkol po sa mga pangako ng Diyos na kailangan talagang hindi lamang narinig ko kundi isagawa. Kaya dumating ang punto, nag-decide na talaga ako na I want to serve God. Sa anumang kagustuhan niya, talagang maglilingkod ako sa Kanya. Hanggang dinala ako ng Diyos sa jail and prison ministry. Sa kulungan ko nakita ang napakaraming tao na nangangailangan ding makarinig ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kailangan din nilang malaman na kahit na mga bilanggo sila, may saysay pa ang buhay nila. Yung una talaga, medyo hindi ko akalain na may nervous talaga ako kasi ang dami nilang tato. Yun yung first time kong Pero unti-unti na po akong sumasama sa kanila hanggang dumating na nga po yung mga unang sinasamahan namin, hindi na sumasama. So, doon na po ako nagpatuloy na I want to serve God. Kung yun ang kaparaanan niya na makapaglingkod ako sa Kanya through prisons, so I go on. Hanggang sa dumating yung 1994, doon na po talaga naging full-time. Hindi ko inakala na sa ganitong ministry ako gagamitin ng matagal ng Diyos. Pero sadyang walang papantay sa Kanyang katalinuhan at kaparaanan. Naisip kong bagay nga ako dito dahil dito naman ako hinubog ng pagmamahal ng Diyos. Nakakulong din ako dati sa galit sa mundo, pero pinalaya ako ng dalisay na pag-ibig ng Panginoong Hesus. Hanggang ngayon, nandito pa rin po ako naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng jail and prison ministry. Bali po, ang jail na bukas po natin ay 24 jails. City jails, provincial jail, municipal jail, and yung maximum, medium, and RDC. Sa Muntinlupa po yun. Hindi na uso ang Islambok ngayon. Pero sa mga social media, napakadali na para sa akin ang magbigay ng mensahe tungkol sa love and happiness. Salamat sa buhay na binago ni Jesus. Tess, ang masasabi ko lang sa'yo, sana mas lalo ka pang gamitin ng Panginoon sa buhay mo at mas marami ka pang mabahagian ng salita ng Diyos. Mas lumago ka pa at alam ko na mas mapapagtagumpayan mo yan sa tulong ng Panginoon. Ikaw po ang
inaasahan naman dito sa bahay. Ikaw po, ang hiling ko lang sa iyo, pagpatuloy mo ang paglilingkod sa Panginoon. Nawa, bigyan ka pang mahabang buhay at saka kalakasan na makapaglingkod ka sa Panginoon. Saka sa amin mga kapatid mo, dapat magmahalan tayong lahat. Na magkabigkis-bigkis tayo magkakapatid. Tess, huwag kang magsawa sa akin. Ako mahina na sa pag-aakay mo sa akin. Huwag mo ako pagsawaan. Magandang araw sa iyo, Sister Tess Gonzales. Nagagalak akong makasama ka namin ngayon dito sa programang ito ng The Life Giver para maibahagi mo ang kwento ng pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Alam kong lahat ng mga nanonood ngayon ay mahihipo ang puso sa iyong patotoo. Pero bago yan, kwentuhan mo muna kami kung ano ba ang ginagawa ng isang babaeng pastor sa jail and prison outreach ministry. Ano ang sa tingin mo ang biyaya sa isang pastor na uniquely ay dito niya lamang matatagpuan sa ganitong uri ng ministry? Ang masasabi ko po, ibinigay niya po ang pagmamahal sa mga nagkakamali o nagkakasala. Kaya naranasan ko po na parang mas gusto ko pong magbigay ng panahon at ipangaral ang pag-ibig ng Diyos sa loob ng kulungan. Yun talaga ang nasa puso mo sa mga makapasok ka sa loob ng kulungan para ma-share mo ang patotoo mo sa kanilang mga buhay. Nung ako po'y binago ng Panginoon, na ilagay po sa puso ko na gusto ko pong makapaglingkod sa Panginoon sa kanyang kaparaanan. Sa amin pong mga viewers, bibitinin muna namin kayo. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang The Life Giver. Kasama pa rin po natin si Pastora Tess Gonzales. We're back here on The Life Giver at kasama pa rin po natin si Pastora Tess Gonzales. Pastora, sabi mo nga ay dati ka ring preso. Preso ng inferiority complex at ng galit sa kapwa. Ano ba ang nangyari sa inyong pamilya nung bata ka pa at humantong ka sa ganitong kalagayan ng puso? Una po sa lahat, Sister Dory, nung maliit pa po ako, dumating ang punto na stricta masyado ang nanay ko. At dumating na pagka meron pong dumarating na mga bisita, isang tingin lang po, dapat na doon na po kami sa loob ng kwarto. Hindi kayo dapat makita ng kabisita niyo? Opo, yun po. Kaya parang habang po ako lumalaki, parang ilang po ako sa mga tao. At the same time, hindi ko po inaasahan na nakakarinig po ako ng parang hindi maganda sa pandinig na pangit yan, mga ganon. Kaya nagkaroon po ako ng parang ayoko pong makipagkaibigan dahil baka ayaw nila sa akin. Parang yun po yung nailagay po sa puso ko, damdamin ko. Kaya ka nagkaroon ng inferiority complex kasi ang tingin mo sa sarili mo walang kwenta ka. Hindi ka dapat makipag-usap, makipagkwentuhan. Parang gano'n nga po. Kaya nagkaroon ka ng inferiority complex. Opo, at the same time po, yun nga po. Parents, reminder sa mga parents, wag po natin itatrato ang ating mga anak na katulad noon dahil yun nga po nagiging epekto ng inferiority complex na hindi makipagkaibigan, hindi makapagsalita. Opo. Tameme. Ngayon, we are created in God's own image and likeness. At ang sabi nga po dito ng Genesis chapter 1, verse 27, "So God created man in His own image. In the image of God, He created him,
Male and female, He created them. Yun, looking back, ano-ano ang nawalang pagpapala sa iyo noong puro galit ang laman ng puso mo? Una po yung wala akong kaibigan, parang malayo ako sa pakikipag-usap sa mga tao. Ngayon, a heart that cannot forgive cannot be a vessel of God's joy. It is a fact that being unforgiving is a spiritual poison. Kasi kapag hindi mo mapatawad yung nagsalita sa'yo, yung mother mo, yung gano'n, kaya talagang yun ay spiritual poison. Ngayon, naging born-again Christian ka noong 1980. Amen po. Yeah. Bukod sa pagpapalaya sa iyo ng ating Panginoong Jesus sa inferiority complex at sa galit mo sa mundo, ano-ano pa ang mga binago ng Diyos sa buhay mo at saan-saan ka pa nakalaya? Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil at the age of 28, narinig ko po yung For God so loved the world. Nagkaroon po ako ng interest na ang Diyos pala ay nagmamahal. Dumating yung punto, naging interesado po ako doon sa kaibigan ko. Dumating ang punto, sa madalit salita po, dumalo po ako ng gawain ng JIL. Oh. At narinig ko po si Brother Eddie na sabi niya doon, ang lahat ng tao ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. That time po, parang mayroong nahugot po sa puso ko, sa damdamin ko, at marami po akong naririnig pa sa kanya. Habang tumatagal po, umatin po ako ng mga seminar, doon po sa sa Orolyo, nababago po yung puso ko na hindi na po ako galit sa mundo. Parang iba yung mundo ko na kailangan maintindihan mo na rin yung kapwa mo, hindi sila galit sa'yo. Tsaka naramdaman ko po na ganun na po talaga ako. Kung sakali man na pintasan ako, salamat. Sabihin man nila maganda ako, salamat din. Kaya parang may na-release sa puso ko. At that time po, lagi po akong umaattend. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil at the age of 28, pinalaya po ako ng Panginoon ng inferiority. Ang dami palang nabago sa buhay mo, Opo. ano? Talagang ang Holy Spirit ay magandang gumawa sa buhay ng isang Amen tao. po. Yan, paano mo isasalarawan o i-describe ang mga relasyong nabuo mo sa mga bilanggo habang ginagamit ka ng Panginoon to minister to them? At paano ito nakakatulong para maging maayos ang pamumuhay nila sa loob ng kulungan dahil nandun ka sa jail ministry? Opo, una po sa lahat, siguro meron lang po akong konti pang iba totoo at Yes, Mr. Dory. Nung una pong punta ko po sa jail, natakot po ako dun sa mga, napakarami pong mga tato. Sabi pa nga nung yung warden, bakit namumutla yan? Hindi po, hindi, halata ka natatakot ka, wala kang, namumutla ka, sabi ng warden. Sa madalit sabi, hindi ko po alam na napapasama na po ako sa gawain na ganun. At the same time po, wala pa rin naman akong trabaho. Kaya lagi po akong sumasama na rin. Pero na-release na po talaga ako sa inferiority. Nagkaroon po ako ng parang tapang. Dumating nga po ang punto na yung mga na ho sa akin na magturo doon. Minsan po yung spiritual mother ko, tsaka ang dalawa, sa isang dorm, ako naman sa isang dorm, dumating po ang punto, may nanakot pa. Sa loob-loob ko po, takutin mo sarili mo. Ganun po ko. Doon sa loob ng jail? Opo. Nung dumating ang punto, matagal na ako doon, nagkaroon po ako ng interest na maging yung kanilang pamilya. Dumating nga po yung punto na after ng pagba-Bible study namin, Sister, pakisuyo mo naman to, pakidala mo naman to sa nanay ko. Kasi hindi ako dinadalaw. At saka, kung halimbawa nga, magpapahulog sa'yo ng sulat, wala naman binigay na pera sa'yo. Wala rin. Ikaw pa magpapaluwal, ano? Opo. Pero buong puso na nagagawa mo yon dahil nabago ka na ng Panginoon. Ngayon, hearing the message of God's love plants a seed of love in their hearts. The same thing about
hope, and peace. Sila man din ay makakalaya kung may galit din sila sa mundo. Yun, Pastora, ano ang mensahe mo sa mga pamilya na mga nasa bilangguan? Ang masasabi ko lang po na bigyan po nila ng pagkakataon yung kanilang mga, marahil ito ay kanilang mister o kaya marahil ito ay kanilang anak. Bigyan naman nila ng pagkakataon sapagkat ang mga nabibilanggo po, nakakarinig na po sila ng salita ng Diyos, nandun yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya meron na rin po silang pagbabago sa kanilang mga puso. Nakagaya ko nga po noon, laman naman po ako ng simbahan, pero hindi naman po nababago yung puso ko. Kaya po, doon po sa mga magulang o mga kapatid na ang mga mahal niyo sa buhay, pamilya, ay nakakulong, kinakailangan naman po, kahit papaano, dadalawin naman natin sila. Marami pong mga magulang o mga mahal sa buhay na dahil sa hindi man lang pagbisita ng mahal sa buhay, talagang nawawala na sila ng pag-asa. Buti na nga lang, nakapapasok ka sa bilangguan at nabibigyan mo sila ng Word of God. Kaya po, ang mga mahal sa buhay, kung nakakulong man ang inyong mahal sa buhay, hindi ho dapat mawala ang inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Opo. Ngayon, ano naman ang mensahe mo sa mga nanonood ngayon na nagnanais makalaya sa isang oppressing spirit gaya ng unforgiveness, hatred, o kahit na bisyo pa na dating meron ka? Anong masasabi mo sa kanila? Ang masasabi ko po, Sister Dory, magtiwala po sila sa Panginoon. Totoo pong may Diyos. Kasi noon po talagang akala ko po talaga walang Diyos. Akala ko po yung hindi niya ako kasi hindi ko po alam, basta nagsisimba lang po ako. Kaya po ang masasabi ko po, magtiwala sila sa Panginoon. At the same time po, yung pag nakarinig po sila ng salita ng Diyos na ipinangangaral, magkaroon naman po sila ng interes. At pagdating ng panahon, talagang pag tinanggap nila si Jesus sa kanilang mga puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, mababago po yung puso. Iyon po yun ang isang kaparaanan na step ng ginawa ko sa puso. Kasi nung sinabi ni Brother Eddie, as I remember, sumunod kayo sa maikling panalangin. Talagang totoo pong sumunod ako ng totoo na patawarin ako ng Panginoon. Tapos dumating yung punto na turuan mo pa ako, Panginoon, ng mga bagay na nakalulugod sa'yo. Yes. Yun po. Kaya talagang kung halimbawa man at merong mga takot, merong mga galit sa puso, kailangan po yung sinabi po ni Pastora ay talagang dapat natin sundin. Hanapin natin ang salita ng Diyos. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Dito lang po sa Life Giver, makikita po natin, Jesus is the Life Giver, Jesus is the Healer. Kaya po, dapat po ay sundin natin ang kanyang salita. At dito nga po, merong sinasabi sa John chapter 8, verse 36. Ang sabi po dito, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya po, kapag lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus at tayo po yung nagpakumbaba sa Kanya, palalayain tayo ng Panginoong Hesus, bibigyan tayo ng bagong buhay, at ang sabi po dito ay napakatindi ng sabi ng salita ng Diyos, that if the Son sets you free, you will be free indeed. Malaya na po kayo. Ngayon po sa amin pong mga taga-subaybay, samahan niyo po kami ni Pastora Tess Gonzales na manalangin maya-maya. Magbabalik po ang The Life Giver pagkatapos lang po ng ilang paalala. Stay tuned. Kayo po'y nanonood pa rin ng The Life Giver. Pastora Tess, maaari bang samahan mo ako sa ating pananalangin? Opo. At sa lahat po ng mga nanonood ng programang ito, iniimbitahan ko po kayong makiisa sa aming panalangin. At bago po tayo manalangin, ay kinakailangan po
pakinggan ng Diyos at sagutin ng Diyos ang ating panalangin. At sasagutin lang po tayo ng Panginoon kung tayo po ay naging anak ng Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang tumatanggap sa Panginoong Hesus ay binibigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Kaya po tayo, bago tayo dumako sa ating prayer, tayo po muna ay magsisi ng ating mga kasalanan. At kung tayo po ay nagsusuko ng buhay sa Panginoon, kahit po isang kamay lamang natin ay itaas natin sa Panginoon at tayo po ay pumikit at yumuko at sumunod po kayo sa panalangin ito. Amen. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako Tawarin sa lahat ng kasalanan sa lahat ng na aking nagawa, ng aking na salita, nasalita, naisip, naisip, minana minana, sa aking mga ninuno. sa aking mga ninuno. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Nagsisisi na po ako Nagsisisi na po sa ako mga kasalanang iyon. sa mga kasalanan. At mula po ngayon, At mula po linisin mo po ako ngayon, linisin mo po ako ng iyong makapangyarihang dugo. ng iyong makapangyarihan dugo. At mula po ngayon, At mula po tulungan ngayon, mo po ako tulungan mo po sa ako pamamagitan sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo ng iyong Espiritu Santo na lumakad sa mundong ito at lumakad sa mundong ito para sa iyong kagalakan para sa iyong kagalakan at masunod at masunod ang iyong mga salita. ang iyong mga salita. Marami pong salamat, Marami pong salamat, Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo. Ako na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos amang sumasalangit, marami pong salamat sapagkat ikaw ang nagbigay ng panibagong buhay kay Pastora Tess Gonzales at ang patotoong ito ay alam ko na nagbigay ng panibagong sigla sa kanyang buhay at maging sa mga nanood ng programang ito ng The Life Giver. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo sila ng panibagong buhay, I agree, panibagong sigla ng kalakasan ng katawan, isip, kaluluwa at espiritu, Panginoon. At sila, Panginoon, ang bawat pamilya ay magkaroon ng love and unity in the name of Jesus. At Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga tinapay, ang kanilang tubig. Pagpalain at pagpalain mo sa kanilang mga buhay. At mula po ngayon, ikaw na ang maging hari ng bawat pamilya ng mga nanonood ng programang ito ng The Life Giver. Maraming pong salamat at Panginoon, patuloy na gamitin mo si Pastora Tess sa kanyang pagbabahagi ng iyong salita at Panginoon, marami pa ang makakilala sa iyo sa tunay na kaparaanan. Lord, maraming pong salamat at ang mga buhay ng mga nakasama namin sa programang ito at mga nanood ng programang ito ay pagpalain at pagpalain mo habang sila'y nabubuhay. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin may pananampalataya sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa iyo, Pastora Tess, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong patotoo tungkol sa bago at napakagandang buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Maraming salamat po, Sister Dory. At naimbitahan po ninyo ako rito upang ipatotoo ang bagong buhay, katapatan at kadakilaan ng Diyos sa aking buhay. Naalala ko po yung John 3:16. Yun po yung nailagay unang-una sa puso ko. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na ang sino man sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At naalala ko pa rin po yung isang bersikulo doon po sa Mateo 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Yes, amen. Sa inyo pong mga nanonood, inaanyayahan ko rin po kayong magpatotoo because Jesus is the life giver. Samantala, patuloy niyo pong abangan ang ating mga susunod pang episodes dito sa The Life Giver dahil marami pa pong mga kwento ng binagong buhay, pagpapala at kagalingan ang inyong matutunghayan. Gayon din, ibabahagi rin namin sa inyo ang mga patotoo ng mga kapatiran at kaibigan mula sa ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Malugod rin po namin kayong inaanyayahan na magbahagi ng inyong patotoo. Maaari po kayong sumulat sa amin dito sa Zoe Broadcasting Network Incorporated, 22nd floor, Estrata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig City. O mag-email sa amin sa lifegiver@lightnetwork.ph o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page na Life Giver. Naka-plus po iyan sa inyong mga screens. Muli, ako po si Sister Dory Villanueva na nagsasabing, Jesus saves, Jesus cares, Jesus is the life giver.
God bless you more and more.